Hindi kinaya na Jared ang sitwasyon ngayon sa kumpanya, lalo na at dumagdag pa dito ang pagiging pasaway ng kanyang ama na si Philip sa pagiging sugarol nito. Kaya naman ay naguguluhan ng binata kung paano niya maisalba ang kumpanya mula sa malaking issue. Nakapag-desisyon ng binata na magtungo muna sa isang bar para ma-enjoy ang sarili at matakasan man lang din na ilang saglit pa ang problema dito. Ngunit sa kanyang pagdating ay magbabago ang takbo ng buhay ni Jared. Mga kaibigan, tara samahan niyo muli ako sa panibago nating kwento na maaring magbibigay ng inspirasyon at aral sa ating buhay. Masyadong frustrated itong si Jared dahil sa hindi makatarungang ginawa ng kanyang ama. Hindi kasi pinaalam ng ama sa anak nito na nahirapan na pala ang kumpanya dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Pero umantong sa ganito ang lahat. Labis na nag-alala ang binata na baka tuloy na magsara ang kumpanya dahil sa pagsusugal ng kanyang ama. Pakiramdam ni Jared ay mawala na ang lahat ng kanyang pinagharapan. Kuya Hermie, pakilabas naman ang sasakyan. Punta tayo kay daddy sa mansyon. Agad namang sumunod ang driver sa utos ng binata. Noong nakadaan sila sa hallway ng kumpanya ay walang pumansin sa kanya dahil alam nilang wala sa mood ang kanilang boss. Dumaan sila sa private elevator na kung saan ay sila lang at wala na iba ang pwedeng sumabay dito patungo sa parking lot. Pagkarating nila sa ground floor, nasilayan ni Jared ang mamahaling Ferrari na nabili nito noong nakaraang taon. Pinagbuksan ng gwardya ang kanilang boss habang si Kuya Hermie naman ay nasa driver's seat at agad silang umalis. Ayaw kasi ni Jared na mabagal, lalo na at may mahalaga silang usapan ng pamilya o sa loob man ng kumpanya. Kaya sanay na itong si Hermie sa araw-araw na kalakaran. Kuya, pwede bang pakibilisan mo naman konti? Mukhang bumabagal ka na ngayon ah. Hindi ba doon? Mabilis ka na magmamaneho? Nako sir, wala naman pong pinagbago ang lahat ng ito eh. Talaga pong nag-iingat lamang ako. Tingnan mo nga, nasa 150 ang takbo natin. Hindi na lamang umimik itong si Jared. Naisip na Jared na tama naman din si Kuya Hermie. Matagal na kasi nila itong driver mula pa noong nasa elementarya pa lamang ito. Hanggang sa pumanaw ang kanyang ina. Nariyan pa rin si Hermie dahil laging abala sa kanyang trabaho ang kanyang ama. Kaya kapag may problema si Hermie agad ang kanyang nilalapitan. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakarating na sila sa tapat ng mansyon. Otomatikong bububukas ang malaking pinto sa tuwing nasa harap ng Ferrari dahil sa sensor nito. Hindi na nila kailangan bumaba para buksan ang gate. Pagbaba ni Jared sa sasakyan ay agad niyang inayos ang kanyang kurbata. Laking gulat naman ni Veronica sa pagsulpot nitong si binata. Nasaan si daddy? Gusto ko siyang makausap. Jared, wala ka ba talagang galang sa mami mo? Oh come on Veronica. Huwag mong ipamukha sa akin na ikaw ang tunay kong ina dahil sampid ka lang dito. Siguro kung hindi dahil sa may pera si dad, baka ngayon wala ka na dito. Alam kong kasama ka sa pagwaldas ng perang pinaghirapan ko. Matapos niyang kausapin ang ginang ay tumalikod na ito at umakyat sa second floor ng mansyon. Jared, kakauwi lang ng daddy mo. Hayaan mo siyang matulog. Veronica, ngayon lang ako libre. Lagi ako naabala sa trabaho tapos kayo ayun, laging nagsusugal sa hindi niyo pinaghirapan. Dahil sa sinabi ni Jared, hindi na nakapasalita pa si Veronica. Mukhang natablan din ito nang hiya sa sinabi ng binata. Dad, buksan mo ang pinto. Gusto ko mag-usap tayo. Hindi tumigil sa pagkatok itong si Jared hanggat hindi pinagbuksan ng ama ang pinto. Ano ka ba Jared? Hindi ka ba sinabi ni Veronica na huwag akong gisingin? Alam mo namang natutulog yung tao eh. Para ka namang walang pinag-aralan yan. Dad, mabuti pa kayo. Matulog-tulog na lamang samantalang ako ayun. Nagkandara pa kung paano masolusyonan ang problema ng kumpanya. Tumawag pala sa akin si Ruby. Pati ba naman ang allowance niya kinukuha nyo? Dad, ano ba nangyari sa inyo? Jared, baka nakalimutan mo. Daddy niyo pa rin ako at ako ang nagtatayo ng kumpanyang yan. Oo dad, aaminin ko sa inyo. Ikaw ang nagsimula nito pero anong ginawa mo? Sinasimulan mong bumagsak ang kumpanya natin eh. Isa pa yung babae mo. Dati hindi ka naman ganyan ah. Pero mula noong dumating ang babaeng yan, nahawa ka na sa kanya. Tandaan mo dad, sa oras na bumagsak ang kumpanya, dahil sa kagawan yung dalawa, hindi mo na ako masahan pa dito. Matapos niyang kausapin ang daddy nito, ay padabog na bumaba itong si Jared patungo sa sasakyan. Kuya Hermie, tara na. Ihatid mo na ako. Gusto kong magbawas ng sama ng loob. Gusto kong uminom para naman ay maibisan ang galit ko. Sige po Sir Jared,
Walang problema sa akin. Habang kasalukuyan silang nakasakay, tumawag naman ang binata sa kanyang sekretary na magbakasyon muna ito ng ilang linggo. Wala naman nagawa ang sekretary kundi ay pumayag na lamang. Samantalang tumawag din itong si Jared sa kanyang kapatid na kailangan din niyang makipag-usap dito. Mula kasi nung pumanaw ang kanilang ina ay nag-iba na ang kilos ng kanilang daddy. Kaya naman ay minabuti ni Ruby na mag-aral sa ibang lugar para naman hindi ito magulo ng kanyang ama na noon ay lagi naglalasing. Pero hindi lang pala naglalasing ang bisyo nito kundi ang magwalas ng pera sa kanilang kumpanya. Ruby, sa sunod na mga araw, dadalawin kita dyan sa dorm mo. Naku kuya, sigurado ka ba? Paano ang kumpanya? Ginawa ko na ang lahat Ruby, pero kung sa sunod na mga buwan, bumabang kita natin, mapilitan tayong magsara at marami mga kababayan natin ang mapektuhan. Kuya, baka naman may paraan pa para malutas ito. Meron pa sana Ruby, kung tutulungan tayo ni Dad, natigil niya rin ang pagsugal. Sige na, tatawagan na lamang kita kapag malapit na ako dyan. Sige kuya, hintayin kita dito. Kuya Hermie, dumiretso na lamang tayo kung saan nag-aaral ang kapatid ko. Doon na lang ako iinom. Kayong bahala Sir Jared. Dahil sa alam naman ni Hermie ang lugar kung saan nakatira itong si Ruby, kasama kasi ito noon sa paghatid sa Dalagita. Ilang oras din ang biyahe nilang dalawa. Kahit na mabilis ang takbo ng sasakyan pero naging marahan lang talaga itong si Hermie. Sir, nandito na po tayo. Naghintay na po si Ruby sa inyo sa labas. Ay, nakatulog pala ako. Pagbukas ng sakyan, nasa labas na nga ang kapatid nito. Kuya, namiss na kita. Mabuti na lang at dinalaw mo ako dito. Ruby, medyo malayo talaga ang paaralan mo dito. Bakit ayaw mo sa syudad mag-aaral? Kuya, alam mo namang hindi ako papayag doon. Hindi ako makapag-focus sa pag-aaral ko, lalo na kapag lasing si Daddy. Okay lang ako dito kuya. Pero kuya, hindi ka pwedeng matulog sa dorm. Kami lang kasi nakaklase ko dito. Huwag kang magalala Ruby. Maghanap kami ng kwarto, apartment na pwede kami matulog ni Kuya Hermie mo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Hinihintay kasi kita dito. Di kung ganun, tara kumain na tayo. Nagugutom na rin kasi ako. Labis ang saya ni Ruby dahil ilang taon din kasing hindi niya nakita ang kapatid, lalo na ang kanyang daddy Philip. Kuya, balita ko ay nahirapan daw ang kumpanya natin ah. Ruby, ginawa ko ang lahat para makabawi tayo. Pero kung talagang pati ang mga investors natin ay umalis, wala akong magagawa doon. Kuya, maraming salamat sa treat mo ha. Medyo gabi na kasi. Bukas na naman tayo mag-usap. Kailangan ko rin kasing mag-review eh. Naku, walang problema yun Ruby. Natutuwa nga ako dahil napakasipag mo mag-aral. O sige na. Pumasok ka na sa dorm mo at pupunta rin ako sa hotel na check-in na namin ni Kuya Hermie mo. Tuloy na ngang nakapasok sa loob itong si Ruby samantalang 2 kwarto naman ang binook ni Jared para sa kanilang dalawa ni Kuya Hermie. Sir, dapat isa lang ang kinuha niyong kwarto. Pwede naman akong matulog sa sakyan o kaya naman sa sahig. Naku Kuya Hermie, gusto kong maging komportable kayo. Alam kong napagod kayo sa biyahe kanina. Magpahinga na lang muna kayo sa kabilang kwarto. Maghanap lamang ako ng mainuman ko. Ako na mag-drive ng sasakyan. Pero sir, baka naman malasing kayo. Ano ka ba? Hindi naman ako maglalasing kung wala akong driver, hindi ba? Kaya pong bahala sir. Umalis na ito si Jared sakay ng kanyang Ferrari at nagtungo sa bar na halos malapit lang din sa hotel. Kaya naman ay wala siyang dapat na ipangamba. Nasa loob na ito ng bar habang hinihintay mula sa bartender ang order nito. Sa hindi niya inaasahan, may isang maganda ang matangkad na babae ang palapit sa kanya. Pero nakatatak na sa kanyang isipan ni Jared na sa tuwing may babaeng palapit sa kanya, hindi siya ang habol nito kundi yung perang makuha niya at yun ang kanyang iniiwasan. Hi, I'm Christine and you are? Hello, I'm Jared but to tell you frankly, I don't like you. Laking gulat naman ng babae dahil marami nagkandara pa sa kanya na ito ang unang pagkakataon na siya ang tinanggihan ng lalaki. Well, Mr. Jared, gusto ko lang naman ding makipagkilala sa iyo. Miss, alam ko ng diskarte nyo. Kapag nakuha nyo na ang tingin sa lalaki, hindi na ito makapalag pa.
If I were you, dito ko na lamang. Ako nang alis dito. Labis ng pagkainis ng babae kay Jared dahil napaka-choosy nito pagdating sa kanya. Samantalang siya naman ang pinakamaganda sa gabing iyon. Umalis na si Jared at lumipat sa kabilang mesa. Ngunit masama ang tingin sa kanya ng babae dahil mukhang napahiya ito. Sa kanyang paglalakad para makahanap ng bagong pwesto ay napatingin ang mata ni Jared sa may sulok dahil sa isang simple at kakaibang babae na naroon. Napatingin sa kanya mga mata ang dalaga at ito ang naging dahilan para magtama ang kanilang paningin na para bang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa paningin ni Jared ay natataglay na kakaibang ganda ang dalaga kumpara sa unang babae na lumapit sa kanya. Noong nakalapit na ito sa dalaga na may kasamang pagngiti. Hi, nag-isa ka lang ba dito? Obvious ba? May nakita ka bang kasama ko? O baka naman may nakita ka na hindi ko nakikita? Hindi inasahan ni Jared na ganito sumagot ang dalaga pero sa facial expression nito ay mas lalo siyang gumaganda. I'm Jared. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Nagpakita naman ng pagsang-ayon ang dalaga. I'm Lorraine. Nice to meet you, Jared. Samantalang sa unang pagkakataon, hindi naman may paliwanag ng dalaga ang kanyang naramdaman dahil hindi makakaila na gwapo ang lalaki na sa kanyang harapan ngayon at medyo kinakabahan ito habang nakaharap ang binata. Mukhang bago lamang dito, Jared ah. Oo, galing kasi ako sa syudad eh. At binisita ko lamang kapatid ko dito sa lugar nyo. Mukhang natagpuan na yata ni Lorraine ang kanyang hinihintay. Palagi kasi ang dalaga na sa bar. Nagbakasakaling makahanap ng totoong forever. Lagi kasi itong kinukulit ng kanyang ama na kailan ito magkaasawa dahil sa 28 taong gulang na ito. Inaamin ni Lorraine na marami na ring naniligaw sa kanya pero isa sa kanila ay wala siyang nagustuhan. O baka inisip mo dyan na isa ako sa babaeng bayaran. Nagkakamali ka. Nandito lamang ako para mag-enjoy sa sarili ko. Hindi ko naman naisip ang mga bagay na yun. Nahalata ko naman na ibang kasuotan mo sa kanila na mas maayos. Hindi katulad ng babae na unang lumapit sa akin. Yung babae na kapula ba? Nako, hindi naman sa panghusga dahil yun naman talaga ang trabaho nila dito. Pero marami na siyang nabiktima dito lalo na yung mga matandang mayaman. Paliwanag naman ni Lorraine sa binata ngunit nakatitig lamang sa kanya si Jared. Mr. Jared, may dumi ba sa mukha ko? Wala naman Lorraine. Hindi ko alam pero parang matagal na tayong magkaibigan dahil maagaan ang loob ko sa'yo. Nabanggit mo sa akin kanina na may kapatid ka dito pero nasaan siya? Baka hindi mo kasama. O baka naman narito ka dahil broken hearted ka. Alam mo, nandito ako para magpalamig din. Hindi sa babae, kundi sa company problem namin. Masyado na kasi ako na stress. I need some place na mag-enjoy ako kahit minsan. Nako Mr. Jared, okay lang naman dito pero mag-ingat kayo. Tuso rin ang mga babae dito. Maraming salamat sa paalala mo Lorraine. Mas naging magaan at komportable ang dalawa habang nag-uusap ang mga ito. Kaya naman ay napasarap ang kanilang inuman. Namumula ang pisngin Lorraine. Nagpapahiwatig na ito na natamaan siya ng alak. Nako pasensya ka na Lorraine. Dahil napaganda yata ang usapan natin at mukhang lasing ka na yata ah. Sunduin ka ba dito ng boyfriend mo? Ako boyfriend? Ano ka ba? Wala akong boyfriend. Huwag kang mag-alala dahil magpapakuha ko sa sundo ko. Di pag hindi mo na kaya ay may sasakyan naman sa labas. Pwede kitang ihatid sa inyo. Ngunit hindi alam ni Jared na sobrang lasing na pala itong si Lorraine. Kaya sa isang liglap ay bigla itong nakatulog. Hindi alam ni Jared ang gagawin. Hindi naman nito sinabi ang kanilang address. Wala rin siyang tiwala sa bar kung sakaling iwan niya dito ang dalaga dahil maraming mga mata ang nagmamasid sa kanya. Walang ibang naisip ng binata kundi doon na lamang sa kanyang rentahan na kwarto, magpahinga ang dalaga at tatabi na lamang ito kay Kuya Hermie sa pagtulog. Hindi na nga napansin ng dalaga na binuhat siya nitong si Jared at sinakay sa kanyang sasakyan. Mabilis na pinatakbo ni Jared ang sasakyan dahil madaling araw na rin at walang traffic. Walang sasakyan ang nasa paligid nito. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating na sila sa hotel kung saan sila ay nag-stay ni Kuya Hermie. Binuhat niya na lamang ang dalaga dahil kaya naman niya itong buhatin. Sanay na rin ito na minsan ay mag-workout siya sa isang gym. Nakasakay na sila sa elevator pero wala pa rin ulirat ang dalaga. Napatingin ang binata sa labi nito at halatang kahit kailan ay hindi pa ito nahalikan. Nakarating na sila sa 5th floor. Hindi niya na alam mo na ginising itong si Kuya Hermie sa kabilang kwarto.
Pagbukas niya ng pinto ay agad niya itong nilapag ng dahan-dahan sa malambot na kama. Akma na itong lalabas sa kwarto ngunit bigla siyang hinila ng babae at na-outbalance ito. Kaya naman ay napasubsob ito sa harapan ng dalaga. Dahilan para malikan nito ang mapulang labi. Gusto niya mang umalis ni Jared dahil lasing na nga ang babae. Pero habang tumatagal ay nag-iba na rin ang kanyang pakiramdam dahil doon ay hindi niya na mapigilan ang bugso ng damdamin. Dahil sa gabing iyon ay may nangyari na nga sa kanilang dalawa na hindi niya malilimutan. Hindi niya alam kung anong magiging bunga nito paggalit pa sa kanya ang babaeng nakasama nito sa gabing iyon sa unang pagkakataon. Dahil sa sobrang pagod, nilang dalawa ay nakatulog na rin ang binata sa tabi nitong si Lorraine. Pagmulat ng kanyang mata kinaumagahan ay wala na roon ang babae. Hindi man lang nito napansin ang pag-alis ng dalaga sa kwarto. Napahawak si Jared sa kanyang ulo dahil sa ininom nitong alak kagabi. Bumangon ang binata sa kama. Napansin nito ang ilang patak ng dugo na sahig. Napagtanto ni Jared na galing ito sa dalaga at sa kanyang pananaw ay siya ang nakauna dito. Matapos siyang maligo ay nagtungo na ito sa kwarto ni Kuya Hermie. Kuya Hermie, tara na. Sa baba na kumain ng breakfast. Nako sir, kanina pa kita kinakatok pero medyo maganda yata ang tulog mo. Kuya, wala ka bang napansin kagabi? Wala naman sir. Napasarap din kasi ang tulog ko dahil sa unang pagkakataon na makahiga ako sa malambot na kama. O siya, tara na, kumain na tayo. Kailangan mo nang ilihim ni Jared ang nangyari kagabi sa kanilang dalawa pero ganun pa man ay nag-alala ito sa naging sitwasyon ng babae. Senyorita, nakanda na po ang pagkain niyo. Biglang napabalikwas ang dalaga. Akala nito ay panaginip lamang ang lahat. Pero naalala nito na umalis pala ito kagabi at nagtungo sa bar para naman ay mag-enjoy. Pero hindi niya inaasahan na ganun ang nangyari dahil sa kanyang kalasingan. Sige yaya, susunod na ako. Bumangon itong si Lorraine pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil sa hangover. Pinilit na naman ng dalaga na makatayo at nagtungo muna ito sa comfort room para maligo. Kahit paano ay nabawasan ang pananikip nito. Dad, good morning. Iha, anong oras ka ba nakauwi kagabi? Nag-alala na ako sa iyo, baka kumapano ka. Sabi ko naman sa iyo na riyan naman si Harold na laging nagparamdam sa iyo anak. Pero hindi naman kita pipilitin eh. Dad, maraming salamat sa pag-unawa mo. Alam ko dad na sa ngayon mabuti ang trato sa akin ni Harold. Marami akong narinig balita dad na isa siyang babaero kaya hindi siya makapasa sa akin. Pero huwag kang maalala dad. May nahanap na ako. He is also a handsome guy at gusto kong makilala ko siya ng lubos. Ang totoo, nagharap kami at nagkausap kagabi. Kaya nga lang taga city siya dad, si Mr. Jared. Nako Lorraine, city boy? Ewan ko ha, pero sana anak piliin mo naman yung taong mahal mo at mahal ka niya. Salamat dad. Matapos nilang kumain, umalis na ang kanyang daddy patungo sa trabaho. Samantalang makalipas ng ilang araw, lagi pupunta si Jared sa bar kung saan niya nakilala itong si Lorraine. Pero sa kasamang palad ay hindi niya ito nakita pang muli. Robbie, kailangan ko nang bumalik sa syudad para tapusin yung dapat ayusin doon. Okay Kuya Jared, maraming salamat dahil dinalaw mo ko dito. Sa oras na iyon, umalis na ang dalawa. Gusto pa sana nitong makita at makausap si Lorraine pero mukhang hindi na sang-ayon ang panahon. Habang kasalukuyan silang bumabiyahe, may tumawag sa kanya sa phone. Ang kanyang sekretary na noon ay nagpaalam na sa kanya na mag-resign na ito. Denise, wag mo naman sanang gawin to sa akin. Kailangan ko ng empleyado na katulad mo. Hindi ka ba nag-alala na babagsak ang kumpanya ko? Malaki naman ang natulong ko sa inyo, hindi ba? Pasensya ka na Sir Jared pero masyado rin ako na-stress lalo na wala ka dito na ilang araw. Ako ang laging napapagalitan ng mga investors. Sige Denise, umalis ka. Pero itong tandaan mo na ako ang tumulong sa iyo, sa pamilya mo. Kapag umalis ka na, hindi ka makabalik pa. Biglang binaba ni Denise ang tawag. Ilang araw na ang nakalipas mula noong may nangyari sa kanilang dalawa ni Jared. Hindi may alis sa isipan ni Lorraine ang binata. Gusto niya itong hanapin at makilala ng lubos ngunit naalala niya na nakatira pala ito sa syudad. Kaya naman nagpaalam ito sa kanyang ama na magtungo sa syudad para hanapin ng lalaki. Bukod doon ay gusto niya ring magtrabaho kahit papaano. Hindi niya kasi nasubukang magtrabaho matapos mag-aral dahil gusto ng kanyang ama na nasa bahay lamang siya. Pero Lorraine, hindi ka ba natatakot? Hindi ka pamilyar sa lugar na yon. Dad, paano ako magiging independent sa sarili ko kung
Nandito lang ako palagi. Sige anak, papayag ako pero sa isang kondisyon. Kasama mo si Yaya Stella. Sige dad, ayos lang sa akin yun. Ay naku Lorraine, kung hindi lamang kita mahal, hindi kita papayagan. Hindi man kasi kailangan magtrabaho eh. Samantalang nakarating naman itong si Jared sa syudad. Dumiretso na ito sa kanilang kumpanya. Alam niyang mas lalong lumala ang sitwasyon dahil sa pag-resign ng kanyang empleyado. Sa sobra ng galit na binata ay pinunit niya ang resignation letter ng kanyang sekretary. Ilang araw lang itong nawala, umaasang mabawasan ang problema ngunit nadagdagan pa ito. Miss Cathy, isa ka sa manager dito sa kumpanya ko, bakit hindi mo siya napigilan? Sir Jared, ginawa ko po ang lahat. Pinigilan ko siya pero ayaw talaga niya mapapigil eh. Kung ganon Cathy, hanapan mo ako ng bagong sekretary. Hindi pwedeng walang magsikaso dito. Gaya ng utos ng boss, ginawa ni Cathy ang lahat. Nag-post ito sa social media na ang Imperial Corporation ay naghahanap ng bagong sekretary. Tiyak na kinabukasan ay dadagsa ang mga implikante. Dahil alam nilang isang Imperial Corporation sa sikat na kumpanya sa syudad. Samantalang sa halip na ma-stress, nagsimula ng mag-ayos ng naiwang trabaho itong si Jared. Mr. Imperial, nag-post na po ako sa social media. Nag-utos na rin ako ng ibang empleyado na magbigay ng flyers sa labas. Kaya bukas, marami pa tayong aplikante. Cathy, ikaw na ang bahala kapag may napili ka na nakarapat-dapat, ihatid mo sa office ko. Masusunod po Mr. Imperial. Siya nga pala, anong balita kay Dad? Dumadalo ba siya rito? Sir, mula po nung umalis ka dito, hindi po nagawang dumalaw dito ang daddy mo. Balita namin ay may kaguluhan sa casino at involved ang daddy mo doon. Pero huwag kayong mag-alala dahil walang ibang nakalam dito. Samantalang nagpatuloy naman itong si Jared sa pagpirma ng mga papeles. Kailangan niyang matapos ito ng maaga para naman ay makauwi siya at makapagpahinga. Alam niyang bukas ay magiging abala ang lahat. Sakapin niyang mababalik ang dati nitong kumpanya. Ilang oras na lamang ang nalalabi. Natapos na rin ito ngunit laking gulat niya dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Anong ginagawa mo dito Jessica Mori? Honey, masama bang dumalaw sa boyfriend ko? Mukhang kailangan mo yata ng tulong ko ngayon ha. Huwag ka na umasa Jessica. Naku pang dumalaw dito samantalang ikaw naman itong unang nagloko sa akin. Hindi ka ba nag-move on? 5 buwan na nakalipas ha. Jared, balang araw. Kailangan mo rin ako dito. Anyway, nandito pala ako para sabihin sa'yo na pupunta ako sa ibang bansa. Pero pagbalik ko, gagawin ko ang lahat para maging akin ka muli. Naibang ka na ba talaga Jessica? Jared, makinig ka. Walang bagay na hindi ko nakukuha. So paano honey? See you again, I miss you. Bigla siyang halikan sa pisngi ni Jessica ngunit agad siyang nakaiwas. Tuloy na nga lumabas itong si Jessica ngunit nainis itong si Jared dahil alam nito ang ugali ng kanyang dating nobya. Hindi ito titigil hanggat hindi niya makuha ang kanyang gusto. Malaki kasi ang naitulong ni Jessica noon sa kumpanya. Siya ang naging tulay para mas umunlad ito. Pero lagi siyang sunod-sunuran na parang aso sa kanya. Kaya naman isang araw noon ay nagalit itong si Jessica sa kanya. Kaya mula noon ay nakipaghiwalay ito kahit mababaw lamang ang naging dahilan. Kaya naman hindi na rin siya nagparamdam sa loob ng ilang buwan. Dahil doon ay nabalitaan na rin ni Jared na may ibang nobyo na itong si Jessica. Ngunit heto muling nagparamdam sa kanya ang babae. Sa kabilang dako naman, nakarating na rin sa syudad itong si Lorraine at Stella. Ito ang unang pagkakataon na masilayan ng dalaga ang ganda ng lugar. Subalit, totoo rin pala ang sinabi ng kanilang mga kaibigan na samot-saring sasakyan ang naroroon. Di gaya sa probinsya na tahimik lamang at walang polusyon. Ngunit, ginusto niya ito at dapat niyang panindigan. Yaya, mayroon na ba tayong apartment na titirhan? Oo, senyorita. May kakilala ka sa rito at kailangan lang natin ay sumakay ng taxi. Sa kanilang paglalakad, hindi niya inasahan na mababunggo sa mga dalagang naglalakad habang namigay ito ng mga papeles. Sorry po ma'am, baka po gusto niyong mag-apply ng trabaho dito. Haring po ang kumpanya namin at malapit lang po dito. Ayan na senyorita, pagkakataon niyo na po para mag-apply. Ma'am, agahan niyo lang po bukas para naman ay mapabilang kayo sa mga mapili. Tinanggap naman ni Lorraine ang flyers at agad silang sumakay ng taxi patungo sa apartment na rentahan nila. Senyorita, gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na huwag kayong basta maniwala sa mga tao dito, lalo natin hindi nyo pa kakilala. Ako kasi malalagot sa daddy nyo.
Huwag kang mag-alala Yaya, mag-ingat naman ako eh. Maya-maya lamang, nakarating na sila sa apartment. Dumiretso agad ang dalaga sa kama para matulog. Ilang oras din kasi ang biyahe nilang dalawa at napagod ito. Kinabukasan maaga itong nagising. Ito ang unang pagkakataon sa syudad. Pagkatapos maligo ay nagsuot na ito ng isang kasuotan na nabagay sa kanya bilang aplikante. Mabuti na lamang din senyorita at maga kayong nagising ha. Kumain na po kayo para naman maganda ang sasagot niyo mamaya. Yaya, nakatulog ka ba? Mas maga pa yata ikaw nagising sa akin ha. Oo naman senyorita, natulog din naman ako pero nakasanayan ko na kasi na maagang gumising eh. Matapos mag-ayos ng dalaga, naghintay na ito ng taxi para magpahatid sa kumpanyang ina-applyan. Ilang minuto lamang ang nagdaan, dumating na ang taxi at agad itong nagpahatid sa driver. Kinakabahan si Lorraine, ito kasi ang unang pagkakataon na magtrabaho sa ibang kumpanya. Ma'am, nandito na po tayo. Itanong niyo naman po sa gwardiya kung saan ang applyan dito. Maraming salamat kuya. Bumaba itong si Lorraine at kinakabahan. Sir, nasaan po ba dito ang applyan? Miss, pumasok na sa loob. Makita mo ang maraming nakapila doon. Sige guard, maraming salamat po. Pagdating ng dalaga, kinuha nito ang resume at pumila na ito sa dulo. Mukhang hindi lamang siya ang aplikante, pero umaasa siya na sana'y matanggap ito. Maya-maya lamang may isang empleyado ang dumating at kinuha ang lahat ng kanilang resume at isa-isa lang tinawag para ma-interview. Samantalang napansin naman itong si Cathy ang isang magandang resume na akma na maging sekretary, subalit wala itong picture. Kaya naman tinawag niya ito. Miss Chavez, pumunta sa office ko, mag-usap tayo. Bakit wala kang picture dito sa resume mo? Naku ma'am, sorry po. Nakalimutan kong lagyan. Masyado kasi akong nagmadali kanina eh. Okay, so pwede naman itong to follow. Anyway, nagustuhan ko ang credentials mo. Isa kang business administration, di ba? Bakit wala ka pang experience dito? Ang totoo ma'am, naghanap naman talaga ako sa probinsya namin eh, pero walang bakante. Kaya nga po ay lumawas ako ng syudad para babaka sakali. Okay Miss Chavez, bukas pwede ka na magsimula bilang sekretary ng CEO. Ang tips ko lang sa'yo, gawin mo ang lahat ng inutos sa'yo ng Mr. Imperial para naman maging maayos ang lahat. Bumalik ka bukas sa ganitong oras din para naman magkausap kayo ng CEO. Maraming salamat po Ma'am Cathy. O sige na, pwede ka nang umuwi. Palabas na itong si Lorraine sa gusali. Samantalang papasok naman noon itong si Jared sa office. Ipinasok nito ang Ferrari sa basement. Laking gulat nito dahil sa pagsilip niya sa may side mirror, nakita niya ang babaeng taga-probinsya na papalabas na ito. Kaya naman sa oras na iyon ay bigla niyang hininto ang sasakyan at agad bumaba. Hinanap niya ang babae pero hindi niya ito naabutan. Napagtanto ni Jared na guni-guni lamang pala iyon dahil sa kakaisip nito sa babae. Kaya naman muli itong pumasok sa sasakyan at nagpatuloy sa loob ng parking lot. Tuloy na kayang magkita ang dalawa. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jared at Lorraine sa ikalawang pagkakataon? Tatanggapin kaya niya ito bilang sekretary o mas higit pa? Cathy, anong balita? May nahanap ka na bang bagong sekretary ko? Opo Mr. Imperial, nasa labas siya ngayon. Kung ganun, papasukin mo na. Napayo ko na lamang itong si Cathy. Lumabas na ang babae at kinuha si Lorraine. Miss Chavez, pinapatawag ka na ni Mr. Imperial. Galingan mo. Kung ano man ang magiging resulta nito ay puntahan mo ko sa office ko. Umalis na ang manager samantalang kumatok naman sa pinto ang dalaga at pumasok na rin ito sa loob. Mas lalong kinakabahan si Lorraine nang sinara niya na ang pinto. Nakaupo sa mesa ang lalaki ngunit nakatalikod ito. Magandang umaga po Sir Imperial. Ako nga pala si Lorraine Chavez. Nagulat itong si Jared na marinig ang pangalang Lorraine. Kaya naman sa pagharap niya nito, laking gulat ng dalawa dahil hindi nila inaasahan na dito pala sila magkita bilang boss at empleyado. Lorraine? Ikaw nga. Alam mo bang lagi kitang binabalikan sa bar kung saan tayo nagkita pero hindi ka nagpakita doon ah. Nako Sir Jared, masama kasi ang pakiramdam ko noon. Sir, kayo po ba ang mag-interview sa akin? Lorraine, mula ngayon, ikaw na maging sekretary ko kaya kailangan anytime nasa tabi kita. Biglang naging seryoso ang binata sa pakipag-usap nito sa kanya. Di gaya noong nasa bar pa lang sila ay komportable ang dalaga pero ngayon nasa harapan na nito bilang boss ay naging seryoso na ito.
Miss Lorraine, nasa kabilang mesa ang pwesto mo. Sikapin mong mapag-aralan mo ang lahat ng papeles na ito dahil bukas may maganap na meeting at kasama ka doon. Sige po Sir Jared. Hindi rin naman nahirapan itong si Lorraine, bagamat ito ang kanyang unang trabaho ay mabilis niya itong napag-aralan. Maraming mga tawag ang tanggap ng dalaga, ganun pa man ay nagampanan niya ang tungkulin. Lorraine, pumunta ka muna dito saglit. Gusto lang kitang kausapin. Binaba mo na ng dalaga ang tawag at pumunta sa boss. Yes sir, ano po yun? Sino bang kausap mo dyan sa kabilang linya? Sir, si Mr. Gomez po ito, yung isa pa natin investors. Lorraine, ang tungkulin mo, gampanan mo ang trabaho, hindi yung makipagsismisan. Lalo sa mga investors natin. Nasabi mo na sa kanila na may meeting tayo bukas. Yes sir, kaya nga po ako napakilala sa kanila bilang sekretary nyo. Sa unang araw ni Lorraine sa trabaho ay maghapon itong nakaharap sa papeles at mga phone calls. Hindi pala biro ang kanyang napasukan. Ang gusto niya noon ay magkaroon lamang ng experience sa trabaho at mahanap itong si Jared. Pero hindi naman niya inasahan na ganito pa kapagod ang trabaho. Gayunpaman, gagawin niya ito para ipakita sa kanyang ama na kaya niya ring maging independent sa buhay. Hapon na noon, sa paglabas nito sa office ng CEO ay nakasalubong nito ang manager. Kumusta ang unang araw ni Lorraine? Ayos lang po ma'am. Kailangan ko lang po mag-adjust. Lorraine, pagpasensya mo na itong si Mr. Imperial pero mabait naman talaga yan eh. Nagkataon lang kasi na mayroong problema sa kumpanya. O siya, umuwi ka na para naman maaga kang magpahinga. Sige ma'am Kati. Pababa ng ground floor itong si Lorraine. Samantalang nakasalubong naman ni Kati ang boss. Tinatanong nito kung nasaan ang sekretary. Mr. Imperial, hayun po. Kababa lamang po ni Lorraine, mukhang pauwi na siya. O sige Kati, ikaw nang bahala dito. Hindi malaman ni Kati kung bakit ganoon kaaligaga ang boss na mahabol itong si Lorraine. Samantalang nasa labas na ng gusali itong si Lorraine habang naghintay ito ng taxi masasakyan. Miss Chavez, get inside. Nako sir, wag na po. Sasakyan lang po ako ng taxi. Please Miss Chavez, sumakay ka na. Ihatid na kita sa inyo. Alam mo ba ang delikado dito? Lalo na nasa syudad ka. Pero sir, nakakaya po sa inyo. Hindi nyo naman po ako kailangan ihatid eh. Look Miss Chavez, gusto kong maging safety ka. Gusto kong tulungan mo akong makabawi ang kumpanya mula sa pagkalugi nito. Tahimik lamang itong si Lorraine. Lorraine, natandaan po ba ang nangyari sa atin noon? Sir, oo pero hindi naman natin ginusto ang pangyayaring iyon, hindi ba? Kaya sana ay kalimutan na natin yun. Lorraine, paano kung hindi ko makalimutan ang pangyayaring iyon sa atin? Sir, isa lamang po yung pagkakamali. Hindi po maganda sa kumpanya na may relasyon ng boss at empleyado. Ano na lang sasabihin nila? Gaya po ng sinabi ninyo, tutulungan ko po kayo para muling tumaas ang ratings ng kumpanya nyo. Hindi na lamang umimik itong si Jared kahit siya pa ang boss. Mas mahalaga pa rin ngayon na makabangon ang kumpanya. Sir, maraming salamat po sa pagkatid ninyo ha. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Samantalang mula naman sa loob ng apartment ay nakita ni Yaya Estela ang pagdating ng isang magandang sasakyan. Lumbas mula sa loob itong si Lorraine. Yaya, nandito na po ako. Naku Iha, kumusta naman ang unang araw mo sa trabaho? Ayos lang po ako na Estela. O siya nga pala Iha, sino ba yung lalaki na katid sa'yo dito? Mukhang big timer yun ha. Yaya siya palang boss ko. Mapilit kasi siyang gustong hatid ako eh. Lorraine, alam mo, bihira lang magkaroon ng ganyang boss na inatid ka pa dito talaga. Parang may nais siyang makuha mula sa'yo o baka naman mayroon siyang gusto sa'yo. Nako, hindi naman siguro ganun Yaya. Lorraine, alam ko may pagtingin sa'yo ang lalaking iyon. Yung ganitong teknik ng ginagawa niya, sigurado ako doon. O siya, kumain ka na para naman maaga kang makatulog. Sa gabi ding iyon, hindi makatulog itong si Lorraine dahil sa pagtatagpo nila ni Jared sa ikalawang pagkakataon. Samantalang ganon din naman ang binata, hindi ito mapalagay sa kanyang kama. Kinabukasan, nasa tapat na ng apartment ni Lorraine itong si Jared habang naghintay na lamang lumabas ang dalaga. Gaya ng dati ay hindi pa rin nagbabago ang ganda nito kaya nga ay gusto niya rin itong makilala ng maigi. Good morning sir, pasensya na kung natagalan ako. Napangiti na lamang itong si Jared sa kanya.
Ayos lang yun Lorraine, pero masanay ka na rin sa lugar na ito. Habang nagmaneho itong si Jared ay lagi niyang sinusulyapan ang dalaga sa salamin dahil sa ganda nito. Sir, meron bang dumi ang mukha ko? Wala naman Lorraine. Maganda kasi ngayon eh. Salamat sir. Nakarating na sila sa office, ganun din ang ilan sa mga empleyado. Laking gulat nila dahil kasama ng boss ang sekretary nito sa pagpasok. Naku, lagot na. Paano kung malaman nito ni Ma'am Jessica? Paniguradong magalit yun. Sad naman ang isang empleyadong nakita sa kanila. Ilang oras ang nakalipas ay nagsitingan na rin ang ilan sa mga investors. Marami sa kanila ang nagulat dahil sa bago at magandang sekretary ng kumpanya. Isa pa ay magaling din ito pagdating sa presentation at halos lahat sa kanila ay napahanga sa kanya. Secretary Chavez, are you free tonight? Let's some have food. Maraming salamat Mr. Thompson. Maybe next time na lang. Habang nakausap ni Lorraine ang isang investor ay nakatingin naman sa kanila itong si Jared na tila hindi mapakali sa kanyang kinalalagyan. Matapos ng meeting ay nagsilabasan na rin ang lahat maliban na lamang sa kanilang dalawa. Wow, ang sweet nyo naman kanina ni Mr. Thompson. Lorraine, ano? Ano offer niya sa'yo? Hindi ba ang sabi ko na ako lamang ang kausapin mo o iba na? Sir, binati lang ako ni Mr. Thompson dahil na-impress sila sa report ko. Kaya nga daw sila na matili sa kumpanya ito eh. So, kailangan nating ipagdiwang ang ginawa mo Lorraine? Hindi naman po sa ganun sir. Ginawa ko lang po ang posisyon ko bilang tagapagsalita ninyo. Matapos niyang magpaliwanag, umalis na itong si Jared patungo sa kanyang office pero nainis pa rin itong si Secretary sa kanya. Dahil sa maagang natapos ang gawain ni Lorraine ay nagpaalam muna ito sa kanyang boss na may kailangan lamang itong gawin sa labas. Ngunit hindi sumang-ayon sa kanya ang binata. Ganun pa man hindi nagpapigil itong si Lorraine na lumabas na office. Hindi niya kasi matiis ang ugali ng kanyang boss. Wala naman itong ginawang masama. Mas dapat pa nga itong pasalamat sa kanya dahil sa effort ng dalaga pero parang wala lang sa kanya ito. Akati, nasaan si Lorraine? Mr. Imperial, ayun lumabas na. Nagpaalam daw sa'yo ito. Saan siya pupunta? Ang sabi niya po ay pupunta lamang siya sa coffee shop. Diyan sa tapat ng gusali natin. Sige Kati, salamat. Sir, matanong ko lang, bakit ganun kalaga sa'yo si Lorraine? Kati, it's not part of your job. Kaya ang gawin mo ngayon ay magtrabaho ka, okay? Bumaba ang lalaki patungo sa coffee shop para tingnan kung nandoon nga ba talaga itong si Lorraine. Pagbukas siya ng pinto ay nasilayan niya ang dalaga. Sa may sulok ito, tila hindi maganda ang pakiramdam. Kaya naman ay agad niya itong nilapitan. So, ganito ba ang ginagawa ng sekretary ko? Mag-isang nagkakape? You know what? I'm sorry Lorraine kung naging ganun ako sa'yo. Yung inasal ko sa'yo. Gusto ko lang naman kasing nasa tabi kita, yung atensyon mo, lalo na pagdating sa kumpanya. Okay lang sir, talagang bumaba lang talaga ako para magkape. Bagamat nasanay na rin itong si Lorraine sa ugali ng kanyang boss pero may pagkakataon na talaga namang maganda rin ang kanilang pag-uusap. Minsan pa nga ay humantong pa ito sa isang special na dinner. Niyaya kasi ni Jared ang dalaga dahil na rin sa naging maganda rito ang kanyang performance sa kumpanya. Naroon sila sa isang special na restaurant, yung tipong mga kilala at negosyante lamang ang halos naroroon. Sa kanilang pagdating, umorder sila ng special na pagkain at wine. Sir, salamat po sa inyong pagbibita sa akin. Wala yun Miss Lorraine, ang totoo nga. Ako pa nga ang magpasalamat sa iyo. Marahil kung hindi ka dumating dito, siguro umalis na mga investors at malamang bumagsak ng kumpanya. Sa hapon ding iyon, hindi nila inasahan ang pagdating naman ni Jessica sa loob ng restaurant. Jared? At sino naman ang kasama mo dito? Di na ba talaga sumahaling restaurant na ito? Jessica, akala ko ba nasa ibang bansa ka na? Oh come on honey. Nawala lamang ako na ng linggo dito at talagang pinalitan mo na ako? Jessica, talaga bang hindi ka pa nakamove on? Akin ka lang Jared, walang pwedeng umagaw sa'yo sa akin. Jessica, this is Lorraine, my fiancé. Oh talaga ba? At saan mo namang napulot niyang babaeng yan? Samantalang laking gulat naman itong si Lorraine sa sinabi na binata sa kanya. Jared, tandaan mo, akin ka lang. Nakalimutan mo na ba na malaki investment ko sa pamilya mo? Kaya isang pagkakamali mo lang, paniguradong babasa kumpanya ninyo.
Matapos ng pagkikita nila, agad na rin umalis itong si Jessica pero may pagbabanta ito sa mangyayari. Sir, ano po yung narinig ko sa inyo? Lorraine, alam mo bang noon pa, gusto na kita. Kaya nga binalikan kita doon pero huli na ang lahat. Sir, hindi ba kayo natatakot na baka gumawa ng eksena ito sa Jessica na ikakasira ng kumpanya natin? Narinig ko na meron pala siyang share sa kumpanya. Paano yun kapag nangyari? Baka dito na mabagsak ang kumpanya natin. Hindi ko alam Lorraine, siguro kapag nangyari yun. Pero kahit magsara pa ito, hindi pa na ako balik sa kanya dahil alam ko na kanya ugali. Kaya nga ito ang tatandaan mo Lorraine. Ano man mangyari, hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Matapos nilang kumain ay muli na namang hinatid ni Jared ang dalaga sa kanilang apartment. Pero napansin naman ng dalaga na ang pagmumukha ng lalaki ay malungkot dahil sa kanyang naging desisyon. Sir, hayaan niyo na po. Baka may malang mangyari at bumalik ang mga investors. Wala na Lorraine. Kapag kinuha na Jessica ang shares, wala na rin magagawa pa ang ilan. Sa gabi ding iyon, hindi makatulog itong si Lorraine dahil sa sitwasyon sa kumpanya na kanyang pinasukan. Kaya naman sa oras ding iyon, tumawag ito sa kanyang ama sa probinsya para mangmusta at kumbinsihin ang ama na mag-invest sila sa Imperial Company. Iha, kumusta ka na dyan? Nakita mo na bang hinahanap mong lalaki? Oo dad. Isa rin pala siyang businessman. Ganun ba? Bakit mo pa kailangan mag-invest sa kumpanya nila? Dad, gusto ko lang din magkaroon ng partnership sa kumpanya nila sa magiging asawa ko. Totoo ba yan Iha? O baka naman niloloko ka lang? No dad. Nagkita kami dito ni Jared Imperial and nagtapat na rin siya sa akin. Lorraine, sinabi mo ba sa kanya totoo? No dad, hindi ko muna pinalam sa kanya. Magkano bang kailangan mong investment? Kailangan ko dad ng 1.5 billion. Lorraine, pagkatapos ng lahat, gusto ko siyang makita. Yes dad, don't worry. Maybe one of these days, papakilala ko siya sa'yo and I know na magustuhan mo siya. Okay Iha, check your account tomorrow. Maraming salamat dad. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga. Gaya na sinabi ni Jared ay araw-araw niya itong hinahatid sinusundo sa trabaho. Kaya tuloy mas lalong nahulog ang loob nila sa bawat isa. Good morning Lorraine, let's go. Napansin ng dalaga na mayroong problema talaga na daldala itong si Jared. Sir Jared, I just want to invest 1.5 billion in your company. Lorraine, are you kidding? No sir. Gusto kong tulungan ng kumpanya na muling bumangon and the same time, ibigay mo na kay Jessica ang shares nila. Hindi na sila kawalan sa kumpanya. Lorraine, saan galing ang pirang yan? Look Jared, I have something to tell you. Gusto ng daddy ko na makahanap ako ng mapangasawa. Meron kaming negosyo, meron kaming kumpanya na pinamahalaan ng daddy ko. Gusto niyang makahanap ako na magiging partner sa buhay. Yung hindi lang pera ang habulin sa akin, yung totoong magmahal sa akin. Yes, maraming naliligaw sa akin pero wala akong naramdaman sa kanila. Pero noong nakita kita, doon ako nagsimulang magkagusto lalo na sa'yo. Sa araw ding iyon, hindi nga sila nagkamali. Muling nagtungo sa Jessica sa kumpanya. Ano Jared? Magdesisyon ka na. Papayag ka ba makipagbalikan sa akin o magiging alanganin ng kumpanya ninyo? Jessica, I'm sorry. Pero hindi na magbabago pa ang desisyon ko. If you want, malaya ka nang kunin ang shares mo at di kita kailangan dito. Bakit Jared? Sino bang pinagmamalaki mo? Yang katabi mo? Matapos ng lahat ay umalis na rin itong si Jessica. So, Miss Imperial, welcome to the company. Talaga Jared? Yes Lorraine. Alam kong may pagkakamali ako sa'yo. Tinasan kita ng boses noon. Sorry. Gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita at gusto kitang pakasalan. Would you be my wife, Lorraine? Oo naman Jared, I will. Maya-maya pa, hindi nila inasahan ang pagdating ng kapatid at ama nito. Ruby? Kailan ka pa nakauwi dito? Kuya, itong nakarang araw lamang. Dad, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na naubos mo na ang allowance Ruby. Kaya ka nandito ngayon sa opisina. No Jared, nagkamali ako. Nalaman ko na niloloko lang pala ako ni Veronica. Sana anak, patawarin mo ako. Dad, dumating si Jessica dito
Kinuha niya ang kanyang shares. Mabuti na lang at nandito rin si Lorraine, one of our investors and also to become a wife. Naku kuya, it's real? Ang ganda naman ng maging ate ko. Kaya nga Jared, I promise you I'll never do that again. Okay dad, but remember, we're family at kailangan natin magtulungan. Lorraine, welcome to the family. Simula noon naging maayos na nga ang relasyon ng mag-ama at tuluyan ng kinasal sina Jared at Lorraine sa probinsya. Wala namang pagtutol ang ama ni Lorraine. Alam naman ito na maging masaya ang kanyang anak sa piling ng kanyang minamahal at magiging katuwang nito sa buhay. Minsan sa buhay ng tao, hindi natin kailangan magmadali. May tamang panahon at pagkakataon at mga bagay sa ating buhay. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa muli, maraming salamat.